prioritize its people, not its power. That's what former Senator Bam Aquino proposed to the public after he announced his independent run in the upcoming 2025 election. In spite of this, he also gave a statement on the possible alliance between the Aquinos and Marcoses when it comes to resolving the issues that the country is facing. Don Villegas for the report. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa iyo. At yung mas mahalaga pong yun, ang taong bayan. Pero dapat klaro, kung magtutulungan kayo, dapat makakatulong ka talaga sa taong bayan. Meron ka talagang issue na binabandera. Hindi lang kayo nagsasama-sama para sa kapangyarihan. Former Senator Paulo Bam Aquino IV has announced his rerun for the Senate after his senatorial term in 2013 until the year 2019. In a press conference held this morning, he announced his independent run in the 2025 midterm elections as the country's senator, where he said that his independent running with no party affiliation will make it easier as he will be able to focus more on the real needs of the Filipino people. Despite this, he discussed his aspirations and advocacy regarding the issues of corruption, poverty, territorial disputes, and especially education. Unang-una po dyan yung pagtuloy ng advokasya natin sa edukasyon. At alam ho natin na ang access to quality education, yun po yung isang bagay na alam natin makapag-aangat talaga sa taong bayan. To be fair to the Duterte and Marcos administration, tuloy-tuloy naman yung implementasyon ng batas para sa libreng kolehiyo. Pero gusto ho natin makita yung mga reforma na magtataas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. New Secretary Angara, at sabi ko rin na he has our full support pagdating sa mga reformang kailangan gawin at the K-12 level. Napakarami pong reforma niyan. From our infrastructure na kailangan ma-improve, to the curriculum na kailangan ma-review, all the way to our usage of technology sa mga schools, hanggang sa employability ng mga estudyante natin. Napakarami pa pong rinig ko po sa taong bayan ngayon pagdating po sa presyo ng bilihin. At marami po pagdating sa presyo ng bilihin na hindi natin kontrolado. World market price, geopolitical issues, pero merong kaya nating kontrolin. At yun yung paglaban sa korupsyon at pagsigurado na hindi po nadadagdagan yung presyo ng bilihin ng taong bayan dahil may ibang nagbubulsa lang ng perang yan. So yun po, pagdating sa korupsyon, sa inflation, malaking bagay rin po yan. And of course, third is kung paano natin masusuportahan yung gobyerno pagdating sa West Philippine Sea. Dahil alam ho natin na existential crisis po ito at kailangan po tayong magkaisa upang masigurado na yung teritoryo natin ay teritoryo talaga. It also clarified the great role of the Senate in providing assistance to the people, especially the youth, to ensure and achieve the true goal of solving the problems they are encountering. Mula sa Senado, yung mga paraan para ma-expose natin yung mga nangyayaring korupsyon na nagpapahirap sa taong bayan. Isipin nyo, ayuda na po ito. Kukuhanan po ng kalahati. Hindi ho ba yan yung pinakamababang klase ng pagiging masahol na tao? Kalahati ng ayuda kukunin mo, ibubulsa mo? O hindi kaya yung mga estudyante sa ating state university, nawawalan ng scholarship, nawawalan ng tulong, ng allowance? Mga estudyante na po yan na nagsisikap mag-aral, kinukuhanan mo pa sila. Di ba? So marami pong ganyang klaseng mga bagay na pwede magsimula sa Senado at yung dulo nito, political action from the executive. At o di man po, isang bagong batas o pag-amendya ng batas na makakatulong sa taong bayan. Kung ang pera ng bayan hindi napupunta sa taong bayan, hindi talaga tayo aangat. Kung ang kalahati ng ayuda, binabalik lang sa politiko, kung yung magsasaka hindi nakakakuha ng pataba na dapat nakabudget naman yun sa kanya, hindi talaga tayo aangat. We're running in place o baka kaya pababa pa. So somebody needs to take a stand. We need to take a stand. Kayo po, you did that already. We need to take a stand. Kailangan maging malinaw tayo. Kung hindi natin ititigil itong korupsyon, hindi ho babago ng bansa natin. Hindi aangat yung bansa natin. And yung mga idealistic young people, naghahanap sila ng mga tao na titindig at lalaban para sa kanila. Doon po yung nagsisimula. Yung next niyan, yung pag-oorganisa. Yung sunod dyan, yung pagsisigurado na may espasyo tayo sa politika. At of course, yung dulo dyan, manalo tayo. Para masigurado natin na kapag nanalo na tayo, we're able to carve out that space. However, as the current chairman of the Katipunan na Nagkakaisang Pilipino or KNP,
He gave his sentiments regarding raising awareness among the youth so that they will not be deceived by the corruption system in the country nowadays. Unang-una, yung nakikita ko po dyan, kailangan may nakikita sila na elders, tayo na ho yan, na maaasahan nila na kasama nila sa laban na yan. No? Ang nangyayari ho kasi, kapag pasok sa politika, wala rin silang masandalan. Wala silang mahanap na maaangklahan. And we need to have strong leaders na matibay laban sa korupsyon, malinaw yung mga plano, klaro yung gagawin para sa bayan, may puso at may takot sa Diyos. Kailangan po may consistency yung mga elders natin. And in many ways, baka yung mga elders, we failed the young people, no, for not being those examples. So kailangan po ng mga tao na handang maging ehemplo, handang maging anchor nila, at mag-organize. Magsisimula sa maliliit na lugar hanggang palaki ng palaki, hanggang makumbinsin mo yung karamihan na ito lang yung paraan. Meanwhile, despite the political issue, it cannot be denied that in recent times, during the several years of tenure of the Aquinos and Marcos in the political industry as the country's leaders, former Senator Bam Aquino gave a statement on a possible alliance between the two. Yung pagsasama pwede pong mangyari kung meron po talagang issue na mahalagang pagtulungan. I think yung point of any unity, yung taong bayan. So para sa bayan, pwede po talaga magtulungan. Pero kailangan klaro at malinaw at sincero na yung pagsasamahan at pagtutulungan ay para sa taong bayan. So may mga panahon naman na talagang kailangan magtulungan. Pero yung batayan po natin dyan, hindi lang pagtakbo, hindi lang politika, dapat kung ito talaga ay mahalaga sa taong bayan. This is Dan Villegas for Your TV News.